Nakikipagpulong ngayon si Pangulong Bongbong Marcos kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa kanyang state visit sa Japan. Mahigit 200 bilyong pisong halaga ng investments naman ang naisara ng Pangulo sa pakikipag-usap niya sa mga negosyante. Nangunguna sa balita si Maricela Lili. Jiggy, magkakasunod the business meeting ang dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kahapon, tinapos niya ang kanyang araw sa pagdalo sa isang state banquet sa paanyaya ni Emperor Naruhito ng Japan. Dito niya binigyang diin na mananatili ang dedikasyon ng Pilipinas sa pagkilala at paggalang sa international law para matiyak na mapapanatili ang kapayapaan sa buong Indo-Pacific region. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region. Sa roundtable discussion naman, kasama ang pinakamalalaking kumpanya dito sa Japan, nakasecure ang Pilipinas ng $3.4 billion na commitment pagdating sa investment o nagkakahalaga ito ng 210 billion pesos. Bukod dyan sa roundtable discussion kasama ang business companies dito sa Japan, ay sinaksihan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda sa pagitan ng Philippine at Japanese firms ng 3 memoranda of understanding. Kabilang na dyan yung pag-aaral sa Intelligent City Initiative ng Makati at pagpapalawak ng Philippine urban areas para na rin sa mga business explorations, and at the same time nilagdaan din yung MOU patungkol naman dito sa Smart Life Digital Services na inaasahang makakakuha ng revenue na nasa 7 billion pesos. And yun ding pagpapalawak ng isang mobile e-wallet. Narito naman ang sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque. Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. So many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines. Jiggy, ngayong araw, yung pinaka-importanting araw sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Japan dahil ngayon niya makakausap si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung saan inaasahang tatalakayin nila ang tungkol sa energy security, lalo't patuloy pa rin ang krisis dyan sa Middle East at defense cooperation. Titingnan natin kung mapapag-usapan yung posibleng pagbili ng Pilipinas ng military weapons at military equipment mula sa Japan, lalo na ngayong ipinupursige pa rin ang AFP modernization. Yan muna ang latest mula dito sa Tokyo, Japan. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili mula sa Tokyo, Japan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.